Ayan mga kaibon, ang maititips ko lang sa inyo, kumuha kayo ng breeder sa mga consistent yung overall champion. Tiyaga, tsaka pagtsatsagaan mo. Tsaka hindi dapat kada taon may natututunan ka. Alapati ng gabi, lolo. Lipad mataas, huwag kang matakot. Karera sa himpapawid, tunay na kay saya. Lalaban ng patas, hindi mandalaya. Gabi, lolo. Tagumpay ang inaasahan. Okay mga kaibon, for today's video mga kaibon, ito po ang ating Lady Pasher. Magtatanong po siya sa atin. Syempre sasagutin natin kung ano yung mga tanong niya sa atin. Syempre about ito sa ibon, kondisyon o yung paano kami nagsimula. Ayan, ganyan. Yan ang magiging content natin ngayon mga kaibon. Sa mga hindi nakakaalam, si Kaibon po kasi walang hilig sa cellphone niyan. Ang access po ng mga accounts niya, hindi naman napakalikot mo. Yung access po kasi ng mga account niya, Facebook, YouTube, kahit alin po, ako po ang gumagamit talaga kasi wala naman siyang hilig sa cellphone. Kaya ako, halos lahat po ng mga nagko-comment, ako lang po ang nakakabasa. Ang unang tanong na, anong taon kayo nagsimulang magkalapate? Bali, nagsimula kaming nag-ibon. Halos sabay na rin kami ni Tol, pero magkaiba kami ng loop. Pero yun lang din, doon lang din yung loop namin. Tapos, magkaalo lang kami. Nagsimula kami dalawa ni Tol. Yung loop namin, yung maliliit lang, yung solo-solo. Tapos kung maglaro lang kami ni Tol, dalawa sa akin, ganun. Dalawa sa kanya. Minsan, tig-isa lang kami. Magkahiwalay pa kami. Pero yung breeder namin, isa lang, isang pares lang, doon lang din kami kumukuha. Bali 2000, naano siya sa lumaro, 2011, lumaro siya sa GCPC. Yun ang unang laro namin, 2011. Pangalawang tanong, anong taon kayo unang nanalo? 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bali, 6 na taong kami gumugulong, mga kaibon. Tama ba? Matukoy na tanong mo. Hindi, 11. 2017, una kami nag-overall champion. Pang tatlong tanong, magkano yung napanalunan yung unang-unang panalo? Bali, ang una namin na panalunan noon, mga kaibon, maliit pay guaranteed noon, halos 200k guaranteed, yan 250. Kaya pala guaranteed noon, medyo mababa pa. Bali, ang unang nakuha namin noon, halos kulang 20. Kulang 20 lang nakuha namin noon. Tapos, pero sa side bait, bumawi kami sa side bait doon. Halos tatlo kami naglaban eh. Kopo namin lahat yon 33 side bait winner yon. Punta naman tayo sa mga nagtatanong about sa pagkukondisyon. Pag may sakit yung ibon, nagamot mo ba agad or herbal medicine lang yung ginagamit mo? Unang-una sa atin, obserbasyon, lalo pagka ipapalapit na yung derby. Makita ko pa lang na may senyalis pa lang na magkakasakit, inaagapan ko na. Kailangan ganon. Kailangan sa obserbasyon ka bumase. Huwag mo hintayin makita mo yung ibon mo magkasakit. Kailangan yung bagasakon, yung obserbasyon mo bago pa lang sila magkasakit. Kailangan kaya mo na silang basahin. Sa ganong klase kung bumabase. Ngayon, pagka nakita kong medyo tansya kung tatama-tamaan na sila o one eye o sipon, siyempre gumagamit tayo ng herbal lang dyan. May ginawa akong herbal, yun lang ginagamit ko. Tapos pagka medyo malala, halak, sipon, gano'n. Amtil yung ginagamit ko. Dati fake capsule face out na yung fake capsule. Pero amtil ginagamit ko yan. Yan lang. Pero di ba kaibon kailangan pigeon pa lang may vaccination sila? Totoo ba yun? Totoo rin naman yun. Pero kami, hindi naman kami, dinidepende rin namin. Kasi kung magpa-vaccine kami na ibon, gusto namin yung maramihan na para isang vaccine na lang. Breeding pa lang, kailangan lumabas ng healthy yung mga YB.
Kaya yung YB namin, kahit hindi kagad mabaksinan, mga healthy naman sila. Okay, sumunod na tanong. Sabi ng karamihan, mayabang ka daw. Ito lang mga kaibon, ako, hindi naman ako mayabang. Hindi nga ako maingay sa social media, hindi nga ako maingay sa Facebook. Hindi ako kamukha ng iba na pagkayong finisher lang. Yung ibang mga vlogger, maingay. Pero ako, ayan, overall champion. Hindi naman ako maingay. Tsaka, hindi kayabangan yung pagka nanalo, sasabihin mayabang ka na. Hindi kayabangan yun mga kaibon. Yung pagiging overall champion, pagiging champion, hindi basta nakukuha yan. Ginagawa yan mga kaibon. Ginagawa yan ng puncher. Hindi mo kayang kuhanin yan. Tapos pag nanalo ka, sasabihin mayabang ka. Pinakikita lang namin yung mga naging achievement namin mga kaibon, dahil sa mga achievement na yan napakahirap kuhanin. Hindi basta-basta yung mga kalaban mo rito sa buong Nueva Ecija hanggang Bulacan, ayan kalaban natin. Hindi basta-basta yung dalawang club, pag overall ang champion mo, gaano kahirap kuhanin yun. Mahirap yun. Mahirap gawin yun, yung taon-taon ka mag-overall champion. Hindi sa pagmamayabang, mahirap gawin yung ginagawa namin. Kumbaga sa kada karera, hindi pwedeng hindi kami maikipagpukpukan. Yun lang. Basta ginagawa namin kasi lahat para sa mga magagaling dito sa kalaban natin, sa buong Nueva Ecija. Matapatan din natin sila kahit papaano. Tsaka sa mga breeder, syempre hindi kami gumagamit ng pulot-pulot lang na breeder, hiram pare, ereka, ganon. Hindi kami kumukuha sa mga ganon. Kailangan kumukuha kami sa mga breeder na yung mga may pinatunayan, may nilipad. Ganon kami kumuha ng breeder, hindi kami Tsaka talagang bumibili kami ng breeder. Ayan shout out kay pare PJ. Ayun PJ Perez, shout out sa'yo. Shout out. At syempre sa kinuha na namin ng breeder, kay Sir Ben, alam na, pet shop line. Susubukan natin sa darating na South 2027 mga kaibon. Magagamit na natin yung pinost kong pet shop line mga kaibon. Halagang 150 dalawa. 150 dalawa mga kaibo, 75 isa. Pinatos na namin. Maganda naman Ops, kaibon kasi ganito yun lumabas lang naman yung word na mayabang ka sa nangyari sa atin sa isang club na yung dalawang ibon natin na hindi nag-clap. Yan. Nung una kasi mga kaibon, sila sa amin? Proud na proud sila kasi kapagpaklak kami ng 2 live. Ang dami sa amin nag-congrats, ang galing daw. May nag-comment pa nga sa YouTube natin na si Kaibon daw, sila daw ang legendary ng hard race ng San Leonardo. Hindi sa amin nang galing yun sa comment. Papakita ko na lang din sa inyo para sabihin nyo na salita lang namin. Galing yun sa comment sa YouTube natin. At ayun, ang dami sa aming pumupuri. Then, nung nangyari nga sa amin yung ganun, ayun, doon na lumabas yung word na mayabang. Sa totoo lang mga kaibon, ako na mismo yung mag-aana sa inyo na yung magkapatid na Gabino brothers na to ay napakasimpleng manlalaro lang sa larangan ng pag-iibon. Hindi sila yung tipo na gusto ng away, sila yung tipo na gusto talaga ay makuha lang yung pagka-champion. Kasi, since na nag-ibon sila, di talaga nila nakakamit yung champion. Kaya yung tumatak sa isip nila, sige lang, lalaro lang tayo ng lalaro hanggang may palaro. Para sa huli, kung makukuha man natin yung tagumpay, yung pagka-champion, mas mainam. Kasi tamang taon-taon na nanalo sila, pero top 10 lang lagi. Pasok lagi sila sa top 10. Third overall. Di ba si Baltic third overall yun?
Third, fifth. third sa Allbird, Sa Young fourth yata, third and fourth, gano'n. Mga ganun lang. Talagang hindi talaga nila nakukuha yung pagka-champion. Hanggang sa yun na nga, mga kaibon, pinaglaban ng magkapatid kung ano yung hangad nila. Na gusto lang din talaga nilang maging champion. At ayun nga, pinagkaloob nga ni Lord, nakamit na nila yung pagka-champion. Kaya nung nakamit nila yung pagka-champion, ayun, ang dami na namang lumalabas na mga basher namin na mayabang na nga daw. Hindi po pagmamayabang yung mahangad yung pagka-champion. Sa mga katulad din namin na mga nag-iibon, sigurado naman kahit kayo, yun ang hangad nyo, yung makuha nyo yung pagka-champion. At saka pag po larangan kasi ng pag-iibon, dapat sports ka dyan. Hindi ka dapat naiinis o nabubwisit kapag mayroon kang kapansyar na nanalo. Dapat nga maging inspirasyon mo pa siya. Dapat nga yung mamotivate mo yung sarili mo na, ay gayahin ko nga yun. Ay iduluhin ko nga yun kasi ang galing. Kaya yung iba na nabubwisit, naiinis kapag may nanalo na kapansyar, alam nyo na kung ano yung kahahantungan nyo kapag yung inis, galit, at buwisit yung nakatatak sa isip nyo. Ayan, second to the last question na tayo. Masyado nang mahaba yung video natin. Marami kasing nagchat-chat ka, Ibo. Nag-a-out pa ba kayo ng YB? At magkano ang halaga na ng mga YB yung binebenta? Syempre, hindi naman tayo basta-basta mag-iibon lang kahit bumili naman kayo sa iba. Ang out natin na isang YB, 15K isa. Yun, medyo puno yung pila natin. Pinapahinga muna natin breeder natin para pag salpak uli, syempre, para hindi tayo mapahiya. Tsaka tungkol naman doon sa halimbawa, makabili ka sa akin, hindi naman porket nakabili ka sa akin ng ibon, mananalo ka na rin. Ngayon, depende sa handle nyo yan. Nasa sa inyo pa rin yan kung kaya mong panalunin yung ibon, kasi hindi porket makabili ka ng magaling na ibon magcha-champion ka na. Hindi ganon. Kailangan gawan mo ng way kaya nga para mapanalo mo. Tulungan, kumbaga. Oo, tutulungan mo rin siya. Hindi pwedeng talino lang ng ibon. Hindi pwede aasa lang sa ibon. Kailangan tulungan kayo. Yun ang pinakakuan. Ibon, ikaw. Ayan. Ang pinakamabisa talaga sa lahat ng pag-iibon para sa akin, obserbasyon, mga kaibon. Kailangan magaling ka mag-obserba. Alam ni Lele BK sa kalam yan. Pag hindi niya nakaya, patitingin na sa akin Lele BK yan. Obserbasyon talaga, mga kaibon. Baka may tips ka na maiiwan sa mga fancier na katulad natin. Bili ka ng breeder sa mga sure bull, yung hindi kayo lulukuhin, tsaka pagtsatsagaan mo. Tsaka hindi, dapat kada taon may natututunan ka. Shout out kay Pres Ivan Due sa napakagandang palaro ng BBC. Sigurado malinis, ilalaban ka talaga ng ibon mo kung magaling. Tapos BBC OLR ng andyan sa may boundary ng Cabiao Arayat. Suportahan po natin sila, mga kaibon. Ayan, kay Idol Birdie Birds, BBC OLR dito sa Nueva Ecija, mga kaibon. Ilang araw na lang, submitan na ng unang kwan nila. May 9. May 9, ayan, May 9, submitan na, pwede nang mag-register, mga kaibon. Siguro baka sumali rin kami dyan, mga kaibon. Subukan natin pagka iba na yung magkukondisyon. Tingnan natin kung tatagal ba ibon natin. Hanggang dito lang po tayo, mga kaibon. Alright.